Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang latest weather update para sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw. Patuloy na lumalakas ang isang bagyo sa malayong silangan habang meron namang low pressure area na nabuo malapit sa bansa. Alamin natin ang mga pagbabago sa kilos at galaw ng mga sistemang ito. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa kasalukuyan, may isang low-pressure area na nakita sa layong 310 kilometers east of Borongan City, Eastern Samar. Dahil sa posisyon ng low-pressure area na ito sa silangan ng Eastern Samar, mas nagiging aktibo ang pagbuo ng makakapal na ulap at pag-ulan sa ilang bahagi ng Visayas, Mindanao at sa ilang bahagi ng Bicol Region. Hindi ito agad nangangahulugang may bagyo na sa loob ng bansa, pero sapat ang presensya nito para magdala ng mas maulap na kalangitan, scattered rains at thunderstorms sa mga lugar na mas malapit sa kaniyang impluensya. Para sa Eastern Visayas, Central Visayas, Caraga, Northern Mindanao, Catanduanes, Masbate, Albay at Sorsogon, ang inaasahang lagay ng panahon ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dulot ng low pressure area. Meaning, mas mataas ang tsansa ng pabalik-balik na ulan sa mga lugar na ito at may mga oras na pwedeng lumakas ang buhos lalo na kapag may kasamang thunderstorm. Hindi kailangang tuloy-tuloy ang ulan sa buong araw para magkaroon ng epekto. Kapag ang thunderstorm ay tumama sa isang particular na lugar at tumagal, pwede itong magdala ng moderate to, at times heavy rains. Dahil dito, may posibilidad ng flash floods sa mga mabababang lugar at landslides naman sa mga bahaging matarik, bulubundukin o matagal nang nababasa. Sa Eastern Visayas, mahalagang bantayan ang mga lugar na mas malapit sa silangan dahil mas ramdam dito ang impluensya ng low pressure area. Sa mga komunidad na malapit sa ilog, sapa at mga lugar na madaling bahain, ang pabalik-balik na ulan ay pwedeng magpataas ng tubig sa loob lamang ng ilang oras. Sa Central Visayas, maaari ring magkaroon ng makakapal na ulap at scattered thunderstorms, kaya posibleng magbago ang panahon kahit nagsimula ang araw na tila maayos. Sa Caraga at Northern Mindanao, ang ulan ay pwedeng lumakas sa ilang bahagi, lalo na kung may mabubuong thunderstorm cells. Sa Catanduanes, Masbate, Albay at Sorsogon, ang ulap at ulan na konektado sa low pressure area ay dapat ding tutukan dahil ang ilang buhos ay maaaring maging sapat para magdulot ng abala sa biyahe at panganib sa flood-prone at landslide-prone areas. Para naman sa natitirang bahagi ng Bicol Region, ang inaasahang lagay ng panahon ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dulot ng easterlies. Ibig sabihin, ang hanging nagmumula sa silangan ay patuloy na nagdadala ng moisture papasok sa rehiyon, kaya nananatiling mataas ang posibilidad ng pag-ulan at thunderstorm activity. Sa ganitong sitwasyon, ang ulan ay maaaring hindi pare-pareho sa lahat ng bayan, pero kapag may nabuong thunderstorm sa isang lugar, posible pa rin itong magdala ng moderate to at times heavy rains. Dahil dito, may banta pa rin ng flash floods at landslides, lalo na sa mga komunidad na mababa ang lokasyon, malapit sa ilog or nasa paanan ng mga bundok. Sa Cagayan Valley, Aurora at Quezon, ang forecast ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dulot ng easterlies. Mas kaunti at mas hiwa-hiwalay ang inaasahang ulan kumpara sa mga lugar na may scattered rains, pero hindi ibig sabihin na wala nang dapat bantayan. Kapag isolated thunderstorm ang tumama sa isang lugar, pwede pa rin itong magdala ng malakas na ulan sa maikling panahon. Sa Cagayan Valley, mahalagang bantayan ang mga mabababang komunidad at mga lugar na malapit sa daluyan ng tubig. Sa Aurora at Quezon, dahil may mga bahagi ring malapit sa kabundukan at baybayin, posibleng magkaroon ng biglaang pagbabago ng panahon kapag naging mas aktibo ang easterlies at may nabuong thunderstorm sa paligid. Para sa Metro Manila at sa rest of the country, ang magiging lagay ng panahon ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Ito yung uri ng panahon na madalas nagsisimula sa maalinsangan o bahagyang maaliwalas na umaga, pero sa paglipas ng araw, habang tumataas ang init at moisture sa paligid, pwedeng mabilis kumapal ang ulap at magdala ng biglaang buhos. Sa Metro Manila, ang ganitong klase ng pag-ulan ay madalas nakaapekto sa biyahe, lalo na kung tumapat sa hapon o sa oras ng uwian. Sa ibang bahagi ng bansa, ganoon din ang paalala.
Kahit isolated lamang ang rain showers o thunderstorms, kapag naging severe ang thunderstorm, may posibilidad pa rin ng flash floods o landslides sa mga lugar na sensitibo sa biglaang malakas na ulan. Pagdating naman sa hangin at kondisyon ng karagatan, sa eastern sections ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao ay inaasahan ang light to moderate na hangin mula northeast to northwest. Ang coastal waters sa mga bahaging ito ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.8 meters. Ibig sabihin, sa pangkalahatan ay hindi pa ito ang pinakamapanganib na kondisyon ng dagat pero dapat pa ring maging maingat lalo na kung may kasabay na thunderstorm. Sa rest of Luzon, ang hangin ay light to moderate mula northeast to southeast habang ang coastal waters ay slight to moderate din na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.8 meters. Sa rest of the country, ang hangin naman ay light to moderate mula southwest to northwest at ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.5 meters. Sa kabuuan, karamihan sa mga baybayin ay nasa slight to moderate sea condition pero dahil may low pressure area na binabantayan sa silangan at may mga thunderstorm na pwedeng mabuo sa iba't ibang bahagi ng bansa, mahalaga pa rin ang pag-iingat sa mga biyaheng pandagat. Ngayon naman, silipin natin ang tropical cyclone threat potential. Para sa week 1 mula July 27 hanggang August 2, wala pang TC like vortex or TCLV na nasa loob ng PAR. Gayunman, ipinapakita ng kasalukuyang outlook na ang TCLV-1 ay malamang na lumitaw over the northeastern boundary ng PMD na may moderate to high likelihood of tropical cyclone development. Ito ang system na binabantayan dahil may posibilidad na maging isang malakas na bagyo at posibleng umabot sa super typhoon category. Sa ngayon, mababa ang chance na lumapit ito sa kalupaan ng bansa kaya hindi pa ito itinuturing na direktang banta sa landmass ng Pilipinas. Pero dahil malakas ang potential nitong development, mahalagang bantayan kung paano nito mababago ang mas malawak na pattern ng hangin at moisture sa paligid ng bansa. Bukod sa TCLV-1, may isa pang binabantayan sa week 1. Ang TCLV-2 ay malamang na lumitaw over the eastern boundary ng TCAD pero may low probability of tropical cyclone development sa loob ng parehong forecast period. Ibig sabihin may isa pang posibleng system sa silangan pero sa ngayon ay mas mababa ang tsansa nitong maging ganap na tropical cyclone kumpara sa unang binabantayang system. Para naman sa week 2 mula August 3 hanggang August 9, ipinapakita ng outlook na ang TCLV-1 ay kikilos patungo sa southern Japan habang nananatili ang moderate to high likelihood of tropical cyclone development. Ibig sabihin, kung magpapatuloy ang development nito, mas nakikita ngayon ang direksyon patungo sa bahagi ng Japan kaysa sa paglapit sa kalupaan ng Pilipinas. Samantala, ang TCLV-2 over TCAD ay inaasahang mag-recurve din patungo sa Japan. Bukod dito, may isa pang system na binabantayan, ang TCLV-3, na malamang na lumitaw east of northern Philippines na may low likelihood of tropical cyclone formation sa week 2. Sa madaling salita, kahit mababa pa ang tsansa ng direktang paglapit ng ilang system sa bansa, nananatiling aktibo ang paligid ng Philippine Sea at Western Pacific. Ayon sa bagong datos, ipinapakita ng mga forecast na ang bagyo sa malayong silangan ay may posibilidad maging isang super typhoon, pero sa ngayon ay mababa pa ang chance na lumapit ito sa kalupaan ng Pilipinas. Gayunman, kahit malayo ito, mayroon pa rin itong posibleng indirect effect sa ating weather pattern. Kapag may malakas na sistema sa malayong silangan, maaari nitong baguhin ang daloy ng hangin at moisture sa mas malaking bahagi ng rehiyon. Sa ganitong setup, posible nitong palakasin ang southwest monsoon na maaaring magdala o magpalakas pa ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa sa mga susunod na araw. Ibig sabihin, kahit hindi direktang dadaan sa Pilipinas ang sentro ng bagyo, pwede pa rin nitong maimpluwensyahan ang ulan sa pamamagitan ng pagbabago sa monsoon flow.